joyful heart sa ating Panginoon. And I know we are all excited to receive the Word of God this afternoon. Kaya naman po, let's all ready our treebies, our Bible, book note, and ball pen, and let's ready our heart and mind to receive the Word this afternoon. Kaya naman po, wag na nating patagalin pa. Let's all welcome our senior pastor, the man of God, Pastor Vernon J. Viana. Magandang araw sa lahat. Great day sa bawat isa. No, pwede mo ba sabihin sa katabi mo, magandang hapon? Yan, pwede ba fist bump mo muna kaliwat kanan? No, sabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. May kasamang matamis na ngiti. Di ba? Masaya Tama po ba? Okay. And we are now on the fifth part po na ating series. And this is the conclusion po ng ating pong message. Itong ating message series po for this month, no po. And we've been talking about having the habits. We've been talking about it for quite some time, ilang months na po, and since po nung January, because we want to have that habit of yung right habit so that we can live a lasting legacy. Kasi kung ano yung tinatanim natin, yun ang ating anihin. Kaya po, if we will sow right, magiging tama po yung mga bagay na lalabas out of the things na tinatanim natin. Kasi inaani natin ngayon yung resulta nung tinanim natin dati. Ikaw ay ikaw, ako ay ako ngayon, base dun sa mga nakaraan nating tinanim. Kaya kung ayaw mo nung inaani mo ngayon, maybe you just need to change kung ano yung tinatanim mo ngayon so that sa susunod, aani na tayo ng sagana. Amen? So, sabi sa katabi mo, hindi ka pinaparusahan ni Lord. Maaring inaani mo lang kung ano yung tinanim mo dati. Amen? Okay, pero ngayon po, let's come before the Lord. This fifth part po na ating message. And declare po muna natin to bago tayo magtuloy because again, we will be engaging with the Word of God. Sige po, declare po natin to. Having your Bibles po, hawakan nyo yung Bible nyo. Kung meron po kayo physical Bible, Bible app, no, samahan niyo po i-declare po natin to. Ready? Okay, in the count of 3, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Tayo po'y saglit na magtungo ng ulo at magpikit na ating mata and let's come to the Lord in prayer. Yes, our Heavenly Father, God, we come before you today. Merong pusong nagpapasalamat sa inyong katapatan, even sa panahon na kami, Panginoon, ay nakita nyo hindi tapat sa inyo. Lord, salamat po, Panginoon, sa opportunity na kami muli nyo pong tinipon upang mapagpala na inyong salita. And Lord, again, to study, Lord, to conclude yung message series po namin na china-challenge po kami na mag-examine ng aming mga puso. Lord, hiningi po namin na as we journey, Lord, in faith, alam po namin hindi madali. At minsan, Lord, we tend na, alam nyo, natatempo kami, Panginoon, dahil napagod kami, na-discourage kami. Natutukso po kami, Panginoon, na mag-give up na. And maybe for some na mga anak nyo nandito ngayon, who are thinking, Lord, to give up, I pray, God, that you grant them the grit. Hiningi ko po, Panginoon, bigyan nyo sila ng strength, Lord. Bigyan nyo sila ng wisdom ngayon through your word. Punuin nyo po kami ngayon, Panginoon, ng courage na to persevere, to be faithful in the little things na pinagkatiwala niya po sa amin. At hindi po kami magsawa na gumawa ng mabuti at matuwid. Holy Spirit, pag-alabin nyo po, Panginoon, at baguhin niyo po yung passion namin na mamuhay kami para sa inyo. Tapusin yung takbuhin na pinaglagyan niyo po sa amin. And Lord, I pray that we finish strong. Lord, salamat po and we pray this in the mighty name of our Lord Jesus Christ, King, Lord, and Savior. And all God's people say, Amen and Amen. Now, yung title na message series po natin ngayon is
don't give up now. Heart check, don't give up now. Sabi sa tabi mo, huwag ka muna mag-give up. Ano yung sabihin lang yan? Hindi ngayon yung panahon. Ang dami ng ginawa ni Lord sa'yo. Hindi ito yung panahon para mag-give up ka. Amen? Sino rito yung marami ng ginawa si Lord sa'yo? Nakaranas ka na ng mga milagro ng Panginoon sa buhay mo. Taas yung kamay. Amen. Just say amen. Kung ikaw yun, kapatid, may ginawa na si Lord sa'yo ngayon. Ngayon pa ba? Yun ang ibig sabihin yan. Ngayon ka pa ba susuko? Kung kailan ang dami ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Alam niyo po, napakaraming ginawa ng Panginoon sa ating buhay, and alam po natin, kailangan lang po maging tapat tayo. Yung kung ano tayo ngayon po, it's because naging tapat po tayo doon sa mga maliliit na bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. At yung main idea po natin ngayon dito sa message natin is being faithful in the little things is a big thing. No, being faithful in the little things is a big thing. Ibig sabihin, kung meron kang ginagawang maliit na bagay, maaaring sabihin mo, Pastor, maliit lang to, nagsisimula pa lang ako mag-pray, ngayon pa nga lang po ako umaattend ng church, o nagsisimulang dumalo ng magtitipon, nagsisimula sa cell group, o eto pa lang po, ngayon pa lang ako nagte-training, ngayon pa lang ako umaattend ng live class, lesson 3 pa lang po ako mamaya. No, okay lang yon. Pero yung pagiging tapat mo, continuously being consistent, being committed, and being Christ-centered. Tatlong sino? Okay? Merong malaking mangyayari sa'yo because yung mga maliliit na bagay, na naging tapat ka, malaking bagay yan. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin. Alam niyo po sa scripture din, may sinasabi si Jesus Christ, na kung meron lang tayong pananampalataya na kasing laki ng buto o butil ng mustasa, pwede nating i-move yung mountain. Sabi po nung Matthew chapter 17 verse 20, sabi ng Panginoon, I tell you the truth, if you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Minsan gusto natin ng impossible, yung big move ng Lord. Pero pansinin nyo, ang hinahanap lang ng Diyos yung maliliit na faithfulness natin. Yung maliit na pag-notes mo ngayon habang nakikinig ka. Yung maliit na pagsunod mo sa leader mo. Yung pagdi-devotion mo araw-araw. Yung pag-attend mo lang, na minsan di mo pa naintindihan bakit mo ginagawa, pero sabi ng leader mo, umattend ka ng training. Di ba? Ginawa mo lang diligently. Isa po kasi akong patotoo noon. Na nung una, hindi ko po naiintindihan yung sinasabi ng pastor ko, hindi ko naiintindihan yung sinasabi ng magulang ko. Pero sabi ko, sige lang, sunod lang ako. Gawin ko lang kung ano yung dapat kong gawin. Hindi po bigla yung mga bagay na nangyari sa buhay ko. At I believe sa buhay po ng bawat isa sa atin, hindi po bigla kung ano man yung pinagdadaanan mo o ano man yung tagumpay na meron ka, hindi rin bigla yan. Ito ay produkto ng mga maliliit na bagay, kaya ka nagtagumpay. Mga little, yung hindi ka lang umabsent, hindi ka lang na-late. Mga bagay na ginawa mo lang yung assignment mo, and you just give your best. Hindi ka lang umabsent. Tama ba? Yung mga bagay na ito na yung mga malalaking bagay na nangyari sa iyo ngayon. Nakakatuwa yung shinare ni Maria last time, for cum laude pala yung kapatid. Grabe, Supposed to be for magna cum laude, but grabe ang ginagawa ng Panginoon. Mga little things na ginagawa, challenging, pero dahil sa tuloy-tuloy, merong malaking nangyayari. Tama? Minsan gusto natin ng malaki, gusto natin ng milagro, gusto natin na yung mga imposibleng bagay mangyari. Pero kapatid, pansinin natin, ang sabi ng Lord, nangyari yon dahil meron tayong maliit, like a mustard seed, na pananampalataya. We just need to have that little faithfulness. Yung small faithfulness, yun ang hindi natin napapansin. Pero yung mga maliliit na yan, over time, ito yung nagdadala ng malaking pagbabago sa ating buhay. Yung mga araw-araw lang na minsan pa-push-up ka dyan. Di ba? Yung little lang, palakad-lakad ka, 30 minutes a day. Di ba? Pero hindi mo nakita, it brings good results sa buhay mo, sa health mo. Yung konti-konting pag-iipon mo, di ba? Eventually, makikita mo yung konti-konti mong pag-iipon, ito na pala, pwede ka na pala makabayad dun sa anumang bagay na dapat mong bayaran. Yung pagtatatag mo ng mga maliliit na
bagay, relationship, pag-message mo lang sa isang kapatid, follow up mo, encourage mo kasi alam mo, nanghina siya sa pananampalataya, gusto mo siyang dalhin sa Panginoon, nag-invite ka lang, yung alam mo, para ka lang si Jollibee. Alam si Jollibee? Yung si Jollibee, di ba yung mga bata, pag si Jollibee nakita, nakangiti lang si Jollibee, yung mga bata pupunta, lalapit, magpapa-appear, no? Papabuhat sa magulang at gusto na doon kumain. Kaya kung nasaan ng mga bata, nandun ang magulang. Tama po ba? No, kaya tignan niyo po, because of that, ganoon simple lang, yung alam mo lang, mag-invite ka, alam mo lang, ngumiti ka, usher ka, wala pong problema ron. The little things that we do over time, consistently, committed, and Christ-centered, merong malaking nangyayari. Parang isang klase lang, pinasukan mo through time, isang klase lang, mamaya magugulat ka, meron ka ng degree. You're a degree holder, professional ka na. Pero may mga little bits and pieces tayong kailangan nating gawin. Alam niyo po, ito ay mga simple examples lang po ng faithfulness, pero nagdadala ng malaking resulta through time. No, sabi mo sa katabi mo, through time. Sabi mo sa katabi mo, huwag magmamadali. Dahil madalas sa nagmamadali, ang hindi makatiis. Ang hindi makapaghintay. Okay? Kaya please, kapatid, do the small, little, faithful steps na pinapagawa ng Panginoon sa inyo, and through time, it will bring tremendous change. Alam niyo po, niremind po ako ng mga small beginnings ko, na ang alam ko lang, meron akong pastor, si Pastor Kim, and later si Pastora Jo, na nakita ko lang sila nung una, konti pa lang po kami. Hindi pa po ganito yung church. Wala pa po yung mga magagandang tsura na yan, no? Wala pang rough pa yung mga pintura, wala pang kisame, ang ilaw lang namin noon, fluorescent, wala pa yung mga chandelier na yan, fluorescent lang. Medyo madilim pa yung church, walang pintura, rough cement, no? Ang sound system pumuputok. Alam niyo yun, yung parang nakukuryente yung mga nag-speak, no? Pababa na yung Holy Spirit, yung babalik ulit para wala, madidistract ka talaga, no? Oo. Yun yung mga time na yon. At lahat, mga grounded yung mga gamit, mga amplifier. Yung nakikita nyo po ngayon, Marshall na yung amplifier, no? Pearl na yung drums, Gretsch na yung bass guitar. No, yan na yung mga nakikita po natin. Pero ito po, nung panahon po nila, Pastora, yun yung naalala ko lang, nananalangin po sila at patuloy na nagtuturo na may katapatan kahit iilan yung nakakarating. No, kahit iilan lang po. Actually, nung time na yun, kung sino yung nandyan, no, kasi sino yung nandyan, di ba, tutugtog sila rito. Pag tugtog namin, bababa kami doon. Kami rin yung makikinig sa preaching. Pagkatapos ng preaching, akyat na naman kami. Kami rin yun. Right? Pero yun po yung mga simula namin, mga small beginnings. Pero nakita ko po, patuloy po sila at nananalangin, nagtatapat sa kanilang ginagawa, pagtuturo, paggabay sa bawat kapatid. Yan po kami noon. Pero alam niyo po, sa panahon na yung mga panahon po na yun yung, ang alam ko lang, umattend regularly. Then narinig ko yung mag-devotion, magulo yung buhay. Alam nyo na yung storya, yung time na yun, para kami maghiwalay, mag-asawa, hindi maayos ang relationship, kahit na meron kami, may finances kami. Pero alam nyo, nakita ko doon, araw-araw na nagpipray, araw-araw nagbabasa lang ng Bible, nagtitake note kahit hindi ko pa naiintindihan yung mensahe, sinusulat ko lang yung mga talata. No, nakita ko dahan-dahan lang, araw-araw lang uma-attend. No, eventually tinitrain ni pastor. Eventually nagmamaneho ng sasakyan, dinadala, no, pinagmamaneho ko sila. Ako na yung nagda-drive, ako pa yung mag-aakyat ng lahat ng sound system. Kasi po dati kung anong gamit dito, gamit sa 13, no, sa daughter church. Grabe, isipin niyo lahat ng amplifier, gitara, keyboard. Lahat yun ako magdadala rito, yung cymbals, no? Magdadrum pa rin ako doon, nag-drive na ako, nag-drum pa ako. Eventually, minsan, nag-drum nga ako, nag-preach pa ako. Kasi hindi available si Mami nung time na yon. Pero alam niyo po, yung mga little things na to, through time, ito pala yung panahon na hinuhubog tayo ng Panginoon. No? And yun nangyari na, because of that, continuously, following the Lord, doing, praying, reading the Word of God,
Eventually, yung wife ko po, naging okay yung relationship namin through time. Ngayon po, kasama ko yung wife ko na naglilingkod sa Panginoon. Kasama ko na rin po yung mga anak ko, nandiyan na rin po sila, ginugroom po sila ngayon. Hindi pa po sila perfect at wala naman pong ganun. Pero nakita ko po how God work in my life, pero hindi po siya bigla. These are the small, faithful steps na nakita ko pong ginawa po namin nung una, ginawa ng Diyos through us. And may mga challenges po, may mga panahon na gusto mo nang umayaw, pero pinili mo pa rin umattend ng church, pinili mo pa rin umattend, i-meet yung mga people mo, i-meet yung mga leaders mo. Kahit minsan masakit, hindi lang sa puso, no, masakit pa sa bulsa. Pinili mo pa rin kasi biruin mo, ikaw na nagturo, ikaw pataya. Di ba? Naintindihan nyo ba yon? Ikaw na nagturo, ikaw pataya. Di ba? Grabe, no? Okay, pero alam niyo po, itong mga maliliit na bagay na to na ginagawa po natin, eventually po through time, alam natin, we will reap a great harvest if we do not give up. Right? Mga maliliit na bagay ito, the through time, si Pastor Kim noon, maliliit lang, nagpipray lang siya, being faithful dun sa maliliit, being faithful dun sa konti. Pero alam niyo po, through time, nag-compound din siya, and powerfully, meron po nalaking nangyari. Sabi ng Luke 16 verse 10, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Or sabi nga, yung mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Sino rito gusto mo pagkatiwalaan ka ni Lord ng milyon? Marunong ko bang mapagkatiwalaan sa 1,000? Sa 100? Katiwa-tiwala ka ba? Hindi mo ba dinadaya yung magulang mo sa baon mo? Hindi mo ba sinasabing project kahit na diskarte lang yon? Maraming natawa. Okay. Kasi if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Yung mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Yung maliliit na katapatan mo ngayon. Ngayon ba napagkakatiwalaan ka sa workplace mo, gusto mo magmay-ari ng company? Sino ito gusto mo magmay-ari ka ng company, malaking business enterprise? Amen? Pero ang tanong ko, dun ba sa trabahong mo ngayon, are you faithful with the little things na pinagkatiwala sa'yo? Doon sa mga maliliit na task na binibigay sa'yo. Sino rito gusto mo maging leader of multitudes ka? Multitude talaga. Gagawin naman talaga ni Lord yan kasi design natin yan. Pero ito yung tanong, faithful ka ba dun sa devotion mo? Faithful ka ba dun sa bawat isang tao lang na binibigay ng Lord sa'yo? Yun yung tanong kasi, are you faithful din? Ngayon, nagno-notes ka, yung mga leaders kasi nagno-notes talaga yan because note takers are history makers. Si Pastor, tinuturo ko sa'yo, tinake note ko lang din to eh. Are you still there? And continuously, every time that I go to mentoring conferences, na-meet ko yung pastor ko, na-meet ko yung mentor ko, nagte-take notes ako, nagre-record pa ako, baka may mamiss ako. And that is the reason kung kaya ako ay ako ngayon. It's because of the little things na ginagawa ko through time. Hindi po ako magaling, pero I'm just doing the little things na ginagawa ko, na hindi lang ako tumitigil, hindi lang ako humihinto, na kahit may mga taong ayawan ka na, may taong tignan ka ng negatibo, pero dahil alam mo na yung ginagawa mo ay matuwid, alam mo pinapagawa ng Diyos ang ginagawa mo, alam ko merong nangyayari. Way back po, sila pastor, kami pa nagtuturo, lahat ng topics, yung dating Pepsol, no? Kami lahat yun, yung mga trainings natin, everything, magwa-one verse kami pag may mga first-timer. Grabe, no? Nagko-consolidate. Totoo lang, tell you, hindi ko po talaga na-consolidate lahat. Alam ng Diyos yan. Bakit? Isa lang yung katawan ko. Ang dami, biruin mo, 20 yung in-invite, di ba? Kaya ko i-one verse isang grupo. Pero pag i-consolidate ko na iba't ibang lugar, 20 yun, kapatid. Pero alam niyo po, noong una, challenging. Pero through time, ginawa namin process lang, pinrocess yung mga leaders. Through time, nagkaroon kami ng 1, 2, 3. Ngayon po, ang dami na, may mga teachers na tayo dito sa live class. Pwede ko po bang makita, pwede bang tumayo yung mga teachers natin sa live class, LC Sol, yung School of Leaders, sa Sunday School, pwede bang tumayo yon? Pwede bang tumayo mga teachers sa live class? Andyan po ba sila? Ayan, tayo po kayo. Ayan, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa buhay nila? Grabe.
Oh, mga volunteer teachers po yan. Oo, na sacrificing their time. Thank you very much, guys. No, na ngayon dati po kami yon lahat nagtuturo. Lahat yun. Oo, very challenging, tiring. Uwi namin po, yung ginagawa rito, gagawin sa 13, isang service pa lang naman dito. Pag uwi po namin, galing mga 11 p.m. na po yun, uwi kami. At nung time na yun, we are so blessed nung time na yun. Alam niyo po kung ano dinner namin? Lugaw. Okay ba? Na meron namang tokwat baboy. At may take out na tasty. Hallelujah. No, yun po yung mga small beginnings po namin. Tapos ang sasakyan namin noon ay yung AUV ba tawag doon? AUV? No, Asian Utility Vehicle. Yung Fiera kung tawagin sa iba. Yung may nguso, di ba? Sino inabot yung Fiera natin yon? Yung kulay pula na naging gray, di ba? O parang malaking tama raw FX nung araw, no? Okay? Yun pa yung dinadrive, yung bulok yung flooring, yung pag umulon, tumutulo na rito sa may salamin, tumatalsik pa yung putik sa loob. Grabe pa naman yung pormahan namin ng worship team no, naka long sleeves. Long sleeves na puti at saka pink, palitan. Still there? At patapos nun, bababa ko yung worship team sa 13, uwi ako rito, lahat ng mga gamit, ako ang mag-aakyat dito, dun sa hagdan, ko lahat dyan sa maliit na kwarto na yan, dahil doon lahat yan naka-save, no? Sa maliit na kwarto, andoon lahat, pati yung mga instrumento, lahat ng gitara, iaakyat ko lahat yung amplifier. Alam niyo pinakamabigat? Yung bass amp. Pero alam niyo po, ito na lang yung nakikita natin, pero this is just a result ng mga maliliit na bagay na ginagawa po natin through time. Amen? Kaya kung meron kang ginagawang maliit na bagay ngayon, just be faithful in these little things. Amen? Sabi mo, huwag ka lang hihinto. Sabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. Alam niyo po, 15 years na po si pastor na pastor. And I've been a Christian po for 22 years. And tinitignan ko po yung nangyari sa buhay ko, and nakita ko lang yung pagpapatuloy mo lang kahit na merong challenges, meron po tayong nakikitang resulta. Right? At totoo po na nakakatuwa, pagka ikaw po ay sino rito po naka-encounter na nung mga matatanda na sila, tapos ang sweet-sweet pa rin nila. Sila nakita ng mga ganong reels, yung naghahabulan pa sila, nagbabasaan pa sila sa dagat. Di ba? Di ba, no? Puti na nung buhok nila, malaki na yung mga tiyan, di ba? Di ba, tama ba? Kasi tapos naglalaro pa sila doon, ang sweet-sweet nila doon sa dagat. Nakakatuwa. At sino rito minsan gusto mong magtanong sa mga ganon, ano pong meron sa inyo? Bakit po hanggang ngayon nagsasama po kayo? Sino rito willing ka matuto sa mga taong katulad nila? Bakit? Nakaka-amaze kasi yung katapatan nila. Pero hindi po nangyari yon nang bigla. Kami po ng wife ko, we have been married for 20 years. No po? And 19 years na po kaming mga magulang. No. Si JM, si Ching Ching, si Kay, tatlo po yung aking anak. But, alam niyo, nakita ko po, hindi po yun naging gano'n. Kasi nga nung simula po, maghihiwalay po kami. Pero nakita ko yung little faithfulness. Little baby steps pa nung una na bago kang sumusunod sa Panginoon. Hindi mo pa alam at naintindihan kung bakit mo ginagawa na umattend at magbasa ng Bible at manalangin. Pero meron pong ginawa yung Panginoon sa life ko. Binago niya po yung buhay ko. Binago niya yung relationship namin. And through time, ngayon po ay kasama nga namin yung aming pong mga anak. At may mga leaders po na na-raise up through us. And salamat po sa Panginoon. Some of them ay ginamit ng Lord to invite you here. Bakit? Kasi gusto nilang magtatag din, na makatulong din, dahil sila'y binless din ng Lord through our life, through our leadership, by the grace of God, na turuan din po tayo na magsimula po tayo na lumakad, na merong pananampalataya, na naniniwala na anuman ang sitwasyon natin, nagbabago ng buhay ang Diyos. Kung hindi tayo magsasawa. Amen? Yung mapagkakatiwalaan daw sa maliit, pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaki. Bago po kami naging gano'n, may mga time po kami na weekly, we go out. Weekly, every Tuesday pa yon. O minsan ngayon po, dahil sa minsan sobrang busy, pag talagang mayroong pagkakataon, coffee tayo,
Minsan po coffee kami, minsan po karinderya lang. Yung meron kaming favorite na binibilan ng lutong ulam, somewhere dyan sa Noveleta, no? Yun lang, okay na yun. Tapos after, we'll just buy coffee dun sa, no? Dun sa isang store na kulay green. Alam niyo, no? And bili lang tayo doon ng coffee. Yun lang, tapos they'll just talk about ano yung tungkol sa ministry, kamusta yung mga people, ano yung plano namin, ano yung kamusta yung pamilya, ano yung mga next step. Yun lang po pala, mga ganong bagay, ito po yung nagdadala na maging maayos yung aming pong relationship. Amen? So we need to invest pala yung mga little steps na to. So ngayon po kapatid, kailangan kasi, ano man yung dinadaanan mo, kung may dinadaanan ka, you need to have grit. Alam niyo po yung grit? No, tinanong ko po, pinadefine ko po, tinanong ko po ang AI, ano yung grit. Marami siyang sinagot sa akin. No, hindi na kasi, ngayon hindi na kayo nagtatanong kay Merriam-Webster, di ba? Kay ChatGPT na kayo nagtatanong, tama ba? Okay. Pero tignan nyo rito, tinanong ko ano yung meaning ng grit. And when you say grit, no, alam niyo po sa US po, tong word na to is very familiar. No, pero sa atin, ano ba yung meaning ng grit? Okay? So, meron po ba tayo dyan, kapatid? Alam ko, meron tayo dyan. No? Ay, ayan na. So, hindi, may meaning tayo, may sinenda ko meaning. Pot, nandiyan ba si Kuya M, si JM? Wala. Okay. Okay, so ayun pala. Okay. So, yan. Okay, anyway, basahin ko po, ano yung meaning ng grit, no? When you say grit, okay, tinanong ko po si AI, ano yung grit? Di ba? Okay po, meet and greet? hindi po meet and greet yun. Okay. So, tinanong ko po, sabi ko, okay, sana ba? Ayan. Okay, sabi yung grit is about having the mental toughness and determination to pursue a goal relentlessly. Hindi umaayaw, relentlessly. Talagang may sigasig, may tapang, may angas. Okay? Even when the path is difficult and progress is slow. Yung kahit na mahirap, yung daan, yung landas, at parang mabagal yung progress. No? Yung pag-usad. It's often described as a marathon, not a sprint. Ano raw? Marathon, kilometro, hindi 100-meter dash. No? Ibig sabihin, hindi siya mabilisan, kundi kailangan ng endurance. Say that word, endurance. At nilagyan ko ng acrostic tong grit, no? First thing, if you want to go further, you need to have grit. Sabi sa katabi mo, have the grit. Di ba? Sabi sa katabi mo, have the grit. Encourage mo siya ngayon. Have the grit. Ano po yung grit? Una is grace. Bakit? You need to be gracious to yourself kasi marami tayong nagagawang mali sa buhay. And pangalawa, you need to be resilient. Ano po sinabing resilient? You need to bounce back after you made the mistake. And integrity. Ano pong integrity? Meron ka integrity, may nanonood man o wala. You will still do the right thing. Kahit wala nagbabantay sa'yo, kahit wala nagutos sa'yo, gagawin mo yung matuwid. And teachability, it's being humble enough na matuto dun sa mali ng iba at dun sa tama na ginagawa ng iba. And puntahan nga po natin, letter G po stands for grace. Kasi kapatid, makakagawa tayo ng napakaraming mistakes sa buhay. You will even ask famous na mga church leaders, even mga billionaires, millionaires, ang dami nilang failure na nangyari sa buhay nila. But the thing is lang, they always give grace. They always give grace sa sarili nila, and they always depend on the grace of God. Sabi ng 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. In the time na sinasabi ni Apostle Paul, Lord, kung pwede lang tanggalin mo yung karamdaman na to. Meron siya kasing infirmity, 3 times a day niya pinagpipray. Lord, pwede lang tanggulin mo. Pero anong sabi niya? Lord, sinagot sa kanya ng Lord, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness.
Nakakagawa ba ng kamalian? You feel weak? You feel tired and lonely? Kapatid, you need to depend on the grace of God. No? Kaya po napakahalaga na itong ating pong tinitignan ito na yung halaga ng grace, ito po yung napakagandang truth. Bakit? Marami po tayong magagawang mistake sa buhay. Ako po, ang dami ko po nagawang pagkakamali sa buhay. Ang dami ko po mga desisyon na nagawang mali. Pero I always give grace to myself. No, tinitignan ko lang, nag-fail lang ako, pero hindi ako failure. Sabi mo sa katabi mo, nag-fail ka lang, pero hindi ikaw yun. I-separate natin yung event sa person. Minsan kasi sinasabi ng mga tao, ganun kasi sa loob ng bahay, wala ka na talagang kwenta, wala nang mangyayari sa iyo. Tama po ba? Kaya lang, ang totoo, hindi po yun. Nangyari lang yun sa buhay mo. Nagkamali ka lang ng desisyon, pero hindi ikaw yun. You are never a failure. You are never a mistake. You are never an accident. You are planned by God. You are a child of God. Amen? No, hindi ka isang pagkakamali. Nagkamali ka lang. Sabi sa tabi mo, nagkamali lang ako. Sabi sa tabi mo, hindi ako isang pagkakamali. I am the best me. Dahil anak ako ni Lord. Amen? And you are unique. Ang hirap kasi pag nagkamali ka, kinukompare ka pa sa iba. Tama ba yun? At ang matindi, naniwala ka naman, kinumpare mo rin yung sarili mo. Kaya pag nagkakamali ka, kinukompare mo palagi. Pag nagtatagumpay sila, kukompare mo yung sarili mo, ang lituloy na tingin mo sarili mo. No? Tapos pagka bumabagsak din sila, kukompare mo, medyo, ay, okay, tumataas. Pero paano kung naangatang ka nila? Kasi nandun sa mundo yung identity natin. Don't put your identity, no, dun sa mundo. Put your identity, hide it in Christ. Amen? No, bakit? Anak ka ng Diyos. Ano man ang mangyari, anak ka pa rin ng Diyos. You may make a lot of mistakes. Ako po, I failed a lot. I failed my board exam, the first time, nursing board exam. I failed. Pero I placed grace in my life. Yung iba po, hindi na nagtuloy. No, second take ko po, nakapasa po ako. Grabe, no, kasi tinaasan ko yung goal ko, di ba? Parang pana, di ba yung target mo nandun? Eh, hindi umabot. Pag ano mo, di ba, sabi mo, gusto mo lang makapasa. No, pag hit mong ganun, wala, bagsak, hindi nga lang tumama sa target. Pero sumunod, sabi ko, Lord, I want to top the nursing board exam. Pag hit ko, mas mataas. Hindi man po pumasa, pero bullseye. Andiyan mo ba kaya? Hindi man po naging top, pumasa pa rin. At mataas po yung grade ko nung time po na yun. No, kaya lang, paano, bakit? Kasi I just made my goal higher. Tinaasan ko lang. Sabi nga, aim for the stars and you'll land on the moon. Tama ba? No, at least mataas pa rin. Nasa buwan ka na. Right? Kaya tingnan natin, kaya lang minsan po may mga pagkakamali po tayo, hindi na nagtuloy. May kasamahan po ako, palagi niyang kino-compare yung sweldo niya sa akin. Bakit? Eh kakabago ko lang nag-apply, bagong hire lang. Ba't mas malaki yung sweldo ko kaysa sa kanya? Eh pareho naman kaming nurse. The problem is, hindi siya license. Hello po. Ewan ko ba bakit ganun yung policy talaga? Na pagka-license, iba ang sweldo kumpara dun sa nurse assistant. Kahit nurse ka pa, kahit cum laude pa graduate ka, pero hindi ka license. Are you still there? Kino-compare niya yung sweldo ko. Kaya lang, incomparable talaga. Bakit? Kasi po, may license ako. Kaya lang siya kasi, nung nag-fail siya, hindi na siya nagtuloy. Kaya sabi sa katabi mo, magtuloy ka. Give it your best. Amen? And sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. And letter R is resilience. When you say resilience, no, pag sinabing resilience, it's the ability to bounce back. Sa kabila nung pagbagsak mo, sa kabila nung failure mo, babangon ka uli. Tama po ba? Yung parabang nasapa ka, tinamaan ka lima ni Pacquiao. Ang gagawin mo? Hilo-hilo ka pa, di ba? Binibilang ka, 1, 2, diyan, ang gagawin mo. Yeah. You still bounce back. Bakit? Laban uli. Sabi mo, laban lang. Sabi mo, bangon. Galatians chapter 6, verse 9. What does Paul say? Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a great harvest if we do not give up. Kapatid, not in my time, not in your time, but in the proper time of God. Hindi pwede na nagtanim ka kasi ngayon ng abukado, bukas aani ka na. Wala ka nakikita, pero merong nangyayari. Sabi nga nung kapatid kanina,
waiting is not wasting time. Amen? No, waiting in the Lord is not not wasted. Bakit? Kasi po merong pong ginagawa yung Panginoon during the time of waiting. As you continue to nurture yung seed na tinatanim mo, yung mga maliliit na bagay, nagiging faithful ka dun sa iilang mga taong pinagkatiwala ni Lord sa'yo, yung pag-alam mo lang, pagdalo mo lang sa cell group, pagdalo mo lang sa live class, paggawa mo ng mga activities doon, mga maliliit na bagay lang to. Pero just makita lang tayo ng Lord na faithful at ang sabi yung mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Amen? Alam niyo po yung faithfulness, hindi po ibig sabihin nun, hindi ka na mag-fail. Ibig sabihin nun, na kahit nag-fail ka, babalik ka uli. Amen? Ibig sabihin, alam mo yun, yung nagkamali ka, oo, tapos may mga sinabi rin sa iyo yung mga tao dahil nagkamali ka, ano lang gagawin mo yung iba? Totoo yung sinabi niya, di ba? Pinaniwalaan. Pero pwede namang totoo, pero sabihin mo lang, Lord, sorry, totoo yung sinabi niya. Thank you, Lord, totoo. Lord, baguhin niyo ako, ayusin niyo ako. Shake it off. Tama? Tapos you need to step up, no? Alam niyo yung famous na story, yung donkey na nahulog sa balon? Sa sobrang lalim ng balon, gusto siyang ibangon, iangat nung kanyang master. Kaya lang, pag pinilit siya iangat, baka mapilay lang siya. Dahil mabigat siya, no? At gagalaw siya, magmawala. Ang ginawa ng master, mahirap na talaga to, baka mapilay lang, di rin natin mapapakinabangan, ilibing na lang natin. So anong ginawa? Di tinawag lahat yung mga nandun sa farm, libing na lang natin. Tinibigan, nagpapala sa lahat. Pero habang nagpapala, ano nangyayari? Lahat ng lupa napunta dun sa likod ng donkey. Ano ginagawa ng donkey? Sinishake off niya, tapos habang sinishake off niya, mamaya, habang sinishake off niya, hindi ko alam kung ilang libong pala yung ginawa, 1,000, 10,000 beses, until dumating yung time, kada pala sa kanya, mamaya, nakalabas na siya doon sa balon. Kapatid, nandun ka ba sa balon ngayon? Para may nagtatapon pa ng lupa sa'yo, gusto kong tabunan? Ano gagawin mo? Shake it off and step up. Shake it off and step up. Sabi sa katabi mo, shake it off and step up. Sabi sa katabi mo, shake it off and step up. Sabi sa katabi mo, shake it off, step up. Encourage mo yung katabi mo, sabi sa katabi mo, shake it off, step up. Amen? Si may natutunan, palakpakan natin ng Lord. Grabe. Kapatid, totoo, madilim doon. Pero gamitin mo kung ano yung tinatapon sa'yo. I-shake off and step up. Letter I is integrity. No, integrity. Alam niyo po, sabi may nagsabing isa, no? Sabi famous to, sabi niya, if you have integrity, nothing else matters. And if you don't have integrity, nothing else matters. Ano yung sabihin po? Ito po yung habit na ginagawa mo yung mabuti, yung matuwid, kahit walang nakakakita sa iyo. Tama? Ito po yung quiet, consistent, at pagiging totoo mo doon sa pinapagawa ng Diyos sa iyo sa Kanyang salita, may nakakakita man o wala. Being faithful in little things is a big thing. Yung pag-yes mo lang, let your yes be a yes, and let your no be a no. Yung pag sinabi kang sabi ni leader, attend tayong church, yes leader. Tapos mamaya, wala naman. Hindi faithfulness yun. Di ba? Attend tayo maaga. Grabe. Di ba? Sige, maaga. Grabe, late pa rin. Ilang taon na siya? 10 years na late pa rin. Grabe naman. Sa katabi mo, tindi mo naman. Di ba? Kung sa trabaho yun, tanggal ka na. Amen. Okay, pero, okay. Buti na lang mapagbiyaya si Lord, amen? Walang bumababang, kidlat, di ba, sa mga late, no? Okay, sabi sa katabi mo, next time, agahan mo, ha? Okay, being faithful in little things is a big thing. Kung ikaw kaya, di ba, yung meron kang imimit na tao, tas late yung imimit mong tao, ano gagawin mo? Kung ikaw yung mag-hire ng empleyado, tapos interview niya, late yung interview mo,
tatanggapin mo pa? Kaya lang minsan, pagdating sa Panginoon, yung standard natin nagbabago. Are you still there? Alam nyo ba, mas mataas ang standard ni Lord? Amen! Naku, mukhang may aaga na sa Sunday. Mukhang maaga na darating, no? Okay, kasi when you come on time, you're late. Tama po ba? When you come on time, you're late. Kasi yung time mag-time in ka na, late na yon, di ba? Okay, kasi ang time, before ng time na yon, you need to be there. Right? Pero alam ko, maaga naman yung mga taga-GUCCN, no? Okay, so being faithful in little things is a big thing. Kaya kung meron ka ngayong mga maliliit na faithful steps, kapatid, tuloy-tuloy ka lang. Malaking bagay yan. Letter T is teachability. Kapatid, you need to be teachable. For you to go to your next level, you need to be teachable. Hindi mo alam lahat ng bagay. Minsan, parang, alam ko na yan. Alam ko na yung sagot dyan. Alam ko na yung solusyon dyan. Kapatid, don't have that attitude. Though that's pride. Always have that humility na meron ka matututunan kahit yung mga tao mas bata sa'yo, kahit mas lamang ka sa kanila, always have that teachable spirit. Ito yung habit na palagi kang nag-aalaw ka na i-instruct ka, i-correct ka ng Diyos, i-correct ka ng leader mo na ginagamit ng Panginoon sa iyo. Proverbs chapter 9 verse 9, sabi, instruct the wise, and they will be even wiser. Teach the righteous, and they will learn even more. Alam ko po, ako yung napapaligiran ng matatalinong tao. Amen? Yung mga matatalino raw talaga, masaya sila pag tinutuwid sila. Masaya sila pag tinuturuan sila. Tuwang-tuwa pa sila. Tignan mo yung katabi mo. Pag tinatamaan, pag yan ngumingiti, pag tinatamaan, yan yung matalino. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Nakangiti ba? pero yung tinutuwid, yung mga late, mga binagay late naman. Yeah. No, yun. Mahirap yun, di ba? Anong tawag doon? Yung kabaliktaran ng matalino. Ang tawag? Sa Tagalog, anong tawag? Yun na yun. Kaya lang sabi niya, a foolish person thinks they know it all. Yung foolish person daw, akala nila alam na nila lahat. Pero yung wise person daw, meron siyang grit. Na hindi ko alam ang lahat ng bagay, I need to learn. I need to have more knowledge. I need to ask more. Si Pastor po, 15 years na po akong pastor. 20 years na po akong may asawa, 19 years sa 3 mga anak ko. Okay. But you know what? Still, pag may mga nakakausap po akong mga tao na minsan parang mas lower sa akin, may isang anak, pero pinapakinggan ko pa rin po. I even listen to Apostle Paul about marriage. Si Apostle Paul po walang asawa, walang anak. But I listen to this kind of people, lalo na sa kanya, of course. Word of God yung dinideliver nila. But can you still listen do sa mga tao na minsan mas magaling ka, pero sila yung ginamit ng Lord? Alam niyo ako, nabibless ako pag may morning prayer tayo. Kasi dati po, yung morning prayer, araw-araw si pastor ang nagtuturo doon. Araw-araw. Lalo nung nag-pandemic tayo, araw-araw Zoom meeting yon. May panggabi pa nga. But you know what, ngayon yung mga leaders na po yung nagtuturo, and I still listen to them. I still take notes. Why? Kasi I still learn from them. Tama? So hanggang ngayon, nagko-connect po ako sa mga leaders natin, sa mga mentors po natin. Bakit? Hindi ko po alam ang lahat. Though meron akong alam na system, pero still, I learn from them. And it takes humility para mangyari po yun. Okay? So kaya po sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 12, minsan kasi parang ang galing na natin, ang husay na natin. Sabi ng verse, if you think you are standing strong, be careful not to fall. Baka akala mo ang galing mo na. Akala mo, alam ko na yan. Alam ko na yung tinuturo ni pastor. Ingat ka. Baka mamaya diyan ka, malaglag ka. Baka madapa ka. Ingat. Sabi mo, ingat. Teachability po kasi, it requires humility.
Ito yung nire-recognize mo na do alam mo na yung lahat ng sagot, marami ka nang alam. Pero palagi mo sinasabi, I am still growing. I still need to grow. Kailangan ko pa rin makinig, kailangan ko pa rin maging humble. Maybe alam ko na nga, pero maaring chinecheck ng Lord yung character ko. Makikinig pa rin ba ako kahit alam ko na yung tinuturo ni Pastor? Yung character mo naman, minumold ni Lord, hindi na yung knowledge mo, yung puso mo naman. Still there? Alam niyo po, iba na po si Pastor ngayon. It's because result po ng mga taong nagtanim po ng mga maliliit na bagay sa amin. Pastor Kim na iniwan yung $5,000 salary niya as an airborne captain. Pastor Edzo, sacrificially, no, yung pagiging principal niya, alongside, nagpapastor ng church. And I stand as her armor bearer nung panahon na yun pala yun. Na may mga challenge siya, tulungan ko siya, ano yung mga kailangan niya, ano yung need niya, pag may mga hindi siya ma-meet, ako na yung pinapadala niya ron, yung mga bagay, pinagmamaneho mo, yung mga panahon na hindi niya, nahihirapan siya, nandun ka, yun na po pala yun, mga maliliit na bagay na minsan di mo naiintindihan, inutos ka. Sino rito may inutos yung leader mo, minsan di mo naiintindihan, mahalaga ba yan? Mahalaga ba yung magla-live class ako? Mahalaga ba yung magde-devotion ako araw-araw? Mahalaga, minsan di natin naiintindihan. Pero through time, ngayon ko po nakita, napakahalaga. Hanggang ngayon po, nagbabasa si Pastor ng Bible, araw-araw. Hanggang ngayon po, nagpipray si Pastor. Hanggang ngayon po, nagko-connect ako sa leader ko. Hanggang ngayon, nakikinig ako, umaattend ako ng mga mentoring, umaattend ako ng mga conferences, at nagte-take notes ako kung ano yung ginagawa ko dati. At kahit sino yung nagsasalita, kahit primary leader yan, o kung sino mang leader yung naka-assign, I still listen and I still take notes. Teachability. Say that word, teachability. Amen. At alam niyo po, because of that, tuloy-tuloy po tayo, having that grit, meron po nangyayaring malaking bagay. There's this story when I was in high school. Alam niyo po, nakakatuwa po, di ba, pagka-graduation, totoo, nung high school po ako, meron po mga baccalaureate, di ba? Di ba? At isa pa yung valedictorian pala, baccalaureate. Yung valedictorian, merong salutatorian, di ba? Palakpak talaga yung mga tao, grabe. Tama, bakit kasi, wow, grabe, ang galing niya, di ba? Yung parang the best of the best, di ba? Pero alam niyo po, meron kaming isang batchmate na ang daming pong nangyari sa buhay niya, dami niya rang kamalian sa buhay. Marami ring umiyak kasi gusto makatapos siya. Gusto niya rin namang makatapos, pero marami siya mga maling desisyon dahil nakonekta siya sa mga maling tao. And yun yung dahilan, parang, alam niyo yun, yung ang daming mga bagay na dapat na-kick out na siya, pero nakakabalik siya kasi gusto niya magpatuloy mag-aral. And diligently, pumapasok siya sa kabila. Minsan may mga times na hindi na siya pinapapasok kasi may mga kaso siya. Pero diligently, pumapasok pa rin siya. Ginagawa niya pa rin yung mga bagay. Hindi na siya ganun kagaling. May talino naman. Marunong makisama. Pero diligently, ginagawa niya. Araw-araw pumapasok siya. No, pag may pasok, papasok siya. Gagawin niya yung mga bagay. May kalokohan, tuloy-tuloy pa rin. Papasok pa rin. Having that heart na makatapos. Alam niyo, nung nakakatuwa lang, pinalakpakan yung mga valedictorian, yung salutatorian. Pero alam niyo po, nung tinawag yung pangalan niya, grabe kapatid, yung mga tao, oh, grabe! Bakit? Di ba totoo po ba yun? Yung pumasok ka lang, di ka babagsak? Yung hindi inaasahan, nag-graduate! Gumraduate! Bakit? Dahil lang nagtuloy siya, kahit maraming mga challenges. Hindi po Christian tong binabanggit ko, pero meron lang po siyang grit. Tinitignan niya sarili niya, mapagbiyaya ng panahon na yun. Marami siyang maling nagagawa, pero meron lang siyang resilience to go back. Meron din siyang desire, integrity. Di ko alam kung meron pa noon, nung time na yun, pero meron na rin siyang maaring integrity sa Diyos. Pero meron siyang teachability pa rin. Pumapayag siya, magpaturo pa rin. Eventually po, nakagraduate po siya. At alam niyo po, yung valedictorian, salutatorian, yes, pinalakpakan.
pero hindi makakalimutan nung gumraduate tong kabatchmate namin na to. Amen? Pero alam niyo po, maari sabihin natin, sikat siya, di ba? Pero kapatid, hindi natin habol sumikat tayo. Di natin habol na yumaman tayo. Di natin habol na maraming subscriber, followers. Alam niyo po, bilang Kristiyano, pinakahabol natin, bakit tayo magtatapat doon sa maliliit na bagay? Ang habol kasi natin yung sasabihin ng Panginoon sa dulo, na one day, pag natapos na natin yung karera, nandun na tayo sa finish line. Ang sasabihin ng ating Ama sa Langit, sasabihin niya yung Matthew 25:21. Well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. Naging katiwa-tiwala ka sa maliit, makihati ka sa aking kagalakan. Kapatid, meron bang mga maliliit na bagay na pinapagawa yung Panginoon sa'yo? Maybe for some, first time mo ito makarating ngayon sa church, this is your start. Maybe for some, nag-start ka ngayon mag-devotion, hindi pa man kompleto, but just be diligent. Isang chapter, 2 chapter, 3 chapter. Alam niyo ba, pag 3 chapter hanggang 4 na chapter per day, sa isang taon matatapos mo yung Bible? Hindi nyo na nakikita yung kapal? Kasi nung panahon namin, Bible, ganon. Ang kapal naman! Ngayon, nasa tablet na, nasa phone. Hindi nyo nakikita yung kapal, pero ang dami nun. Pero actually, if you just read it, 15 minutes a day, pwede mo nang ma-read yung Bible mga 1.40%. Ibig sabihin, isang ikot and 40%, nabasa mo na yung Bible sa isang taon. By just reading the Bible 15 minutes a day. 15 minutes a day. Higit pa dun sa pag-social media mo. Higit pa yung social media, di ba? Pero kung gagawin mo yung social media mo, Bible babasahin mo, mas mabilis. Mas mabilis. Pero ano habol natin? Pagdating natin sa dulo, ano sasabihin ng Lord? Ng tatay natin sa langit? Well done. Good and faithful servant. Mapagkakatiwalaan sa maliit, makihati ka sa aking kagalakan. Welcome. Welcome. Amen? Kapatid, nasaan ka ba ngayon? Maybe for some of us nandito ngayon, you're thinking of giving up. You're thinking of letting go. And you just want to go. Isolate yourself. Gusto kitang i-encourage ngayon. Ang goal natin, hindi maging sikat. Hindi natin habol maging successful. Ang habol natin, maging faithful servant tayo ng Lord. Let's have that grit. Let's have that grace to forgive ourselves. Forgive yung mga tao sa paligid natin kung nagkakamali sila. Let's have that resilience na kung nagkamali tayo, bumalik tayo. Let's go back to the race. Laban tayo ulit. Kaya pag may nakakabalik, sabi ko lang, balik lang. Niyayakap ko lang yun. Umiyak na sila. Kala nila, di ko sila tatanggapin. But niyayakap ko lang, balik lang. I'm happy that you're back. I'm happy to see you. And let's have that integrity na wala man nakakakita, pipiliin mo pa rin gawin yung matuwid. And always keep that teachable spirit. Humble to learn. Kapatid, pagka humble enough ka to learn, yung mga mali nila, hindi mo na magagawa. Tapos yung mga tama nila, mapapabilis ka ngayon. Yung pinag-aralan nila ng ilang taon, ibibigay na lang nila sa iyo payo. Gagawin mo na lang. Mapapaayos na buhay mo. But let's just be humble enough to be teachable. Let's have a word of prayer. Tayo magtungo ng ulo, tayo magpikit ng ating mata. Let's come before the Lord. And you may pray with me this prayer. Our Heavenly Father, salamat po sa napakatinding pag-ibig ninyo and for your incredible example sa pamamagitan po ni Jesus na pinakita niyo po sa amin with wisdom, Lord. Ano yung having grit? Na nilaban niya po kami, Panginoon, hanggang dulo. Hindi sumuko. Dahil sinusunod nila kayo. At yung mga maliliit na bagay, maaring tingin namin maliliit, sacrificial. Eventually, yung step niya doon sa climax, doon sa cross, ito po yung nagdala ng great salvation sa amin. Lord, thank you po sa inyong salita.
At Lord, alam po namin na yung journey namin in faith ay hindi po madali. May mga times, Lord, na pwede kaming subukin na, Lord, mag-give up na kami. We feel to give up, Lord. Pero Lord, diningi po namin, punuin niyo po kami ng grit, ng grace to forgive ourselves pag nagkamali kami and the people around us. And resilience, Lord, to go back, to bounce back, and do what you want us to do. And Lord, have that integrity na gawin namin yung matuwid kahit wala nakakakita, kahit wala nakaka-appreciate, gawin namin yung matuwid. And Lord, keep our hearts humble before you. Teachable, humble, listening, obeying, submitting. And Lord, tulungan niyo po kami na maging faithful kami sa mga maliliit na bagay, knowing na yung mga maliliit na acts of faith na to na ginagawa po namin, ito po yung mga tunay na mahalaga at ito yung magdadala ng kaayusan tagumpay sa aming pong buhay. Lord, alam po namin na sa panahon na kami mahina, your grace is sufficient for us. Alam po namin, Panginoon, sa panahon na kami po ay nadapa, binibigyan niyo kami ng resilience to get back up para bumangon at lumaban muli. And Lord, pag wala po nakakakita, tulungan niyo kami to act with integrity. At Lord, even sa panahon na tingin namin, alam na namin ang lahat ng sagot, remind us, Lord, to be teachable. Thank you, God. Kapatid, kung nandito ka ngayon, even though nasa online, if you want to begin your journey in the Lord, gusto mo magsimula, feel mo you want to give up right now, or maaring nag-journey ka na with the Lord pero nag-give up ka and you want to start again. I want to give you an opportunity ngayon to accept Jesus Christ, to go back, to establish Him as your King, Lord, and Savior. And if you're that person, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, just pray with me this prayer. Sumahan mo ko sa panalangin to. Ulitin mo yung sasabihin ko, Dear Jesus, kinikilala ko po kayo na kayo yung tagapagligtas. At inaamin ko po na ako'y nagkasala at kailangan ko po kayo. Naniniwala po ako na kayo ang anak ng Diyos, na namatay po kayo sa krus para sa lahat kong kasalanan at nabuhay namang muli kayo para bigyan ako ng bagong buhay. Pinagsisisihan ko po yung lahat ng aking kasalanan at tinatalikuran. At inaanyayahan ko po kayo sa aking puso at pinapahintulutan ko po kayo na kayo na magmula sa oras na ito ang uupo sa trono bilang Hari, Panginoon at tagapagligtas. Take control of my life. Linisin niyo po ako, gawin niyo po akong bago. Punin niyo po ako ng banal na Espiritu at tulungan niyo po akong mamuhay ayon sa kalooban niyo mula po ngayon at sa walang hanggan. Salamat po sa napakatindi niyong pag-ibig. Salamat po sa regalo niyong buhay na walang hanggan. Amen. Aming Ama, salamat po, Lord. Lord, we celebrate sa mga anak niyo ngayon. Bago, Lord, na nagsimula mag-journey o maaring huminto ngayon, nagbabalik, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po yung bawat isa. At Lord, I pray, Lord, sa aming pong paglisan sa inyong templo, Lord, send us out, Lord, in this place. Patuloy po na, Lord, dala-dala yung spirit po of faithfulness doon sa mga maliliit na bagay, araw-araw na pinagagawa niyo po sa amin, Panginoon. At Lord, amin po matanggap, Lord, having that goal, hindi sumikat, hindi yumaman, hindi maging successful, kundi Lord, ang goal namin, sabihin niyo sa amin sa dulo, well done, good and faithful servant, mapagkakatiwalaan sa maliit, makihati ka sa aking kagalakan. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming dalangin in Jesus' name. And Agasi po say, Amen and Amen. Palakpakan natin ng Lord. Come on, let's worship our God. So God, we worship you, Lord. We praise you, Jesus. And